Hello guys, Happy New Year! Welcome sa channel. Try kong mag-vlog ngayon dahil mahaba-haba pa yung oras namin. Nandito kami ngayon sa Crown Peak. Outdoor wedding reception kami dito. Kasama yung string lights at projector. So, nandito ako sa booth namin. Kung makita nyo, nagdala ako ng tent ngayon para sigurado. Tsaka maganda itong tent dahil green at outdoor kami. More on green itong nasa paligid. Kaya dinala ko, magbe-blend kami sa paligid. Nakakatawa lang kasi yung nasa forest area kami. Tinangay ng unggoy yung baon kong ube halaya na natira nung New Year. Pero okay lang yan. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga dala naming gamit at kung paano yung setup namin. Ito yung aming venue. Malawak siya na open area. Crown Peak ito. Dito yan sa Subic Bay Freeport Zone. Ang kasama naming catering ay taga San Jose Nueva Ecija pa. Nakalimutan ko yung pangalan. Nandoon yung truck nila. Wing van. Ang ganda. So, ang decor ko usually kasama natin madala si JDC Wedding and Events. Meron kaming string lights ngayon dito. Yan. Hindi pa ganong kita kasi maliwanag pa. Sobrang liwanag pa. Oras ngayon ay 2:45 PM. Medyo bawas trabaho kami sa string lights ngayon dahil meron ng provided na butas at saka tubo. Yan. 100 yung nailatag ko. Tapos maraming lantern dyan sa gitna, medyo maliwanag. Kaya ang sinabitan na lang namin ng string lights ay yung sa gilid nung dalawang VIP table sa outer. Kasi apat na hilera yung VIP. Ito, nasa gitna ako. Yan, marami siyang lantern. Napakaliwanag niyan. Kaya hindi ko na nilagyan ng string lights yung taas niyan. So ang ginawa ko, doon na lang sa gilid na which is may abang na kagad na alambre kasi maraming sinabit sila ng mga lantern dyan. So nangyari, ang daming alambre. So doon ko na lang inilatag yung mga string lights. Then dito sa may bandang likod, yan ang nilatagan namin ng lubid at saka tubo. Buti na lang may provided na tubo si venue. Tapos may mga lantern pa na nakasabit doon sa puno. Medyo maliwanag ito mamayang gabi. Plus meron tayong 4 per side na lumi lights. Okay, turn off ko muna itong music at baka ma-copyright. Sayang yung ating vlog. Okay, all set na kami. Hindi pa lang muna kami testing at nagpahinga pa yung mga voice ko. May coffee bar tayo dyan kay Kape Rustico. Aming front of house ay dalawang audio center SA312, magkabila yan, at isang AD Flex 918A. As usual yung ating tuna T299 dyan sa magkabila. I-secure nyo mabuti pagka outdoor. Hindi ko siya pinakakataas. Usually ang tanong sa akin, baka delikado siya. Delikado kung hindi mo isi-secure, lalo na kung mahangin or sa beach setup, maaring lumambot yung buhangin, lumubog, no? Kailangan pag tinayo mo yan, titignan mo kung nakaganon siya o nakaganon. Kailangan diretso yan. Okay? Tapos pag nasa outdoor, make sure na nakayuko lagi yan dahil pag natapatan ng araw yan, matutunaw yung loob niya. Nakatali yung mga cable dyan. Nakaabang yung isa kong fog machine. Dapat dalawa, kaya lang nasira yung tatlo ang ganyan ko, nasira yung dalawa. So isa na lang ang natira. Pag outdoor, hindi tayo maghihis kasi sayang lang fog machine. Okay, ito na i-vlog ko na nung nakaraan to. May mga nagtatanong pa rin. Balikan nyo lang yung mga dating video ko nung mga nagtatanong. Usually naman yung mga tinatanong nasagot ko na sa ibang mga video ko sa YouTube. Panoorin nyo na lang, kalkalin nyo na lang. Medyo against the light ako. Yan. Yung iba nagtatanong ng tripod ko. Walang brand itong tripod ko. Any tripod will do. Nangyari lang itong tripod ko. Medyo maganda siya kahit wala siyang brand. Nabili ko to kay
Dolby Electronics San Fernando. All metal siya. Ito lang ang plastic yung pihitan. Tapos may leeg yan dito. Hindi siya diretso lang. Kumbaga mas maliit ng konti yung nandun, 35 mm. Tapos ito pababa, mas mataba siya. Okay? Ito, kung magtatanong ng sukat, hindi ko na alam ang sukat nito kasi inactual ko siya dito, inactual fit ko siya dito sa aking T290. So kung gagawa kayo niyan, huwag nyo nang kunin yung sukat sa akin, sukatin nyo na lang yung beam nyo. Kasi maaring magkakaiba tayo ng beam Pag binigay ko sukat nito, tas iba yung beam nyo, baka hindi magkasya. Okay? So magaan ng tuna, T290, kaya hindi ako nagwo-worry dito sa tripod ko. Medyo malaki, katamtaman lang yung laki ng paa niya. Kaya kahit paano safe siya. Ano lang, kumbaga malaki na tayo, alam naman natin pag nilagay niyo yan ng safe at hindi safe kasi yun usually ang tanong, marami nagagandahan at nagtatanong nga kung safe ba siya, hindi ba iikot pag umikot yung beam. Well, na-realize ko kulang ako ng ano dito. So pagka medyo nabakante ako, bubutasan ko to, ispatan ko ng nut, tas lalagyan ko ng tornilyo. Medyo maluwag kasi ito pero konting-konti lang naman. Kaya lang kasi pag bigla ang ikot nung beam, sumasalungat yung body na iwan, sumasama to. So kaya ang ginagawa ko, dito ko nilalagay yung aking velcro. Okay? Sa Lazada ko lang nabili yan. Type nyo lang sa Lazada, velcro strap. Okay? So kahit paano, nahihigpitan niya. Pero mas iba pa rin pag may tornilyo pala dito. So, gagawan ko siya ng ganun pagka medyo nabakante tayo. Tapos, in-spray ko lang yan ng Bossni Ordinary Paint. Yan, malaking tulong. Malaking tulong pag outdoor, ang beam nakataas. Para yung ilaw niya nakababa na ganun dun sa dun sa dance floor. Kasi kung ang mga beam mo, kahit 10 pa yan, kung nakalapag lang, tas outdoor ka, wala kang babangga ang kisame sa taas, parang sayang lang. Kaya maganda pag outdoor, nakataas yung mga yan. Okay? Pwede ko pang itaas yan, mataas siya, kaya lang mentras tumataas siya, mas nakakatakot. So pagka ganyan, outdoor, mahangin, binababa muna namin. Even yung mga speaker, nakababa pa yan. Mamaya namin itataas pa. Okay? So ano pa ba? Puntahan ko yung aking power supply. So, ang aming supply galing dun sa puno na yun. Buti na lang, naglagay na ng breaker yung maintenance nila. At ang maganda dito, naka-standby kagad yung dalawang maintenance nila. Kung ano man yung concern, may sasagot kagad. So, meron akong Royal cord na 40 meters. Dito siya umabot. Dapat sana dun sa likod ng sub, pero masyadong malayo. 40 meters na yan hanggang dito. Pero may dala pa akong isa pang 20 meters nito, kaya lang so sobra na doon, kaya hindi ko na dinugtong. Okay? Ito yung aking DIY distro. Make sure lang na may higpit yung mga mga outlet nyo. Kasi naluluma din yan, kagagamit, lumuluwag din. Pwede nyong higpitan sa loob, or pag naluluma, palitan nyo ng bago. Magkano lang naman yung isang set niyan, 150 yata. Okay? 32 ampere yung available ko nung binuo ko to. Kasi parang itong mga to, tira ko lang to sa bahay. May Omni, tas dalawang Royo, isang 32. Hindi ako expert sa hindi ako licensed electrician. Nung mga nakaraan kasi yung video kong in-upload doon sa isa kong malaking distribution box, may mga ilang nag-react na dapat 32 yung gamit ko nito. At yun daw yung match doon sa size 10 na Royal cord, no? Nung una ganun lang nilagay ko dito, kaya lang nalalakihan ako, sobrang laki niya. Tinignan ko yung laman sa loob, yung bakal, halos konting-konti lang ang diferensya. Parang lumaki lang yung bahay. At saka sa pagbabasihan ko yung dami ng equipment ko, tingin ko kaya naman nitong 16 amp na kupo ang tawag dito, di ba? So
female ito, tapos male itong surface mount na plug. Hindi dapat magkabaligtad yan. Dapat female ito, male ito. Kasi pag ito naging female, naka-expose yung mga ano niya, metal, delikado yun, makakakuryente siya. Kaya dapat, kung saan galing ang supply, female dapat yon. Yung susuplayan, yun ang male. Kasi kapag binunot mo yan, kahit naka-expose yung male dito, wala siyang power. Okay? Tapos may indicator lang ako dito na pilot light. Lazada ko lang nabili yan. So far, sa tagal ko ng gamit, hindi naman ako nasunugan. Hindi naman ako nag-overload. At ito, gumagana naman. One time pa lang ako nag-trip ang ganito ko nung nagsalubong yung string light. So, okay naman. Kasi pag masyado malaki to, tapos may nag-short sa mga gamit mo, hindi siya bababa. Diba? So, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo yung mga ginagawa ko ng mga DIY. Pero, sa akin, sa tagal ko nang ginagamit to, kung nagkaroon ng problema, hindi ko naman isi-share yun sa inyo, syempre. Okay? Kasi kung bibili tayo ng mga ready-made na, yun ay dumaan sa mga factory, in-engineer talaga nila na tama yung computation ng mga breaker sa outlet at yung laki ng mga yan. May katumbas na halaga yun, syempre. May kamahalan yun. So, ito, kahoy lang ito, pwedeng mga spare nyo na kahoy. Magkano ang breaker? Sabihin mo na 400, 300. Tas ito, mga tira ko lang yan. Ito magkano to? Sabihin mo na 200. So, yun lang ang nagastos ko. Well, kung may pera kayo, walang problema, bumili kayo ng ready-made na. Kaya lang kasi, usually, mga nabibiling power distribution box, mga rack mounted, pahaba siya. Ayoko yung ganong style. Kaya gumagawa ako ng mga ganitong DIY ko. Nakalubog to. Para kahit bumaligtad dito, ito hindi kakayod sa sa sahig. So, kaya nakalubog ito. Tapos, meron lang akong maliit na 4 na rubber foot sa ibaba. Okay? Paano ko inahati-hati yung aking power supply? Ito doon sa, usually sa harapan, dalawa kagad ang main ko. Left and right. So, ito sa left, nandiyan yung isang speaker, isang sub, at yung beam. Ito naman sa right, isang speaker, isang beam, at yung mga ilaw sa backdrop. Ganon ko siya inahati. Palaging ganon yan. Ito, papunta sa frontal right. Doon na rin kukuha si catering para doon sa ilaw sa buffet. Ito, papunta sa boot at saka sa left frontal. So, usually 4 hanggang 5 lang ang ginagamit ko dito. Okay? Left right sa stage, left right sa frontal. Minsan, madalas yung boot, kung may available na wall outlet sa venue, doon ko na kinukuha. Or dito, o kaya dito. Kung alin sa dalawa. Kung nasa kaliwa ako, dito kukuha. Pag nasa kanan, doon ako kukuha. Okay? Yan. Tapos pag outdoor, puro size 14. Puro size 14 ang gamit ko pag outdoor. Ngayon, kung kailangan ko pa lang pandugtong na extension at kung konti lang ang ilo-load ko, size 16. Okay? Ito sa venue ito. Tingnan nyo, size to? 16. Ang ganda nito, Wiremax. Magandang brand ito. Kasi nag-abang sila ng mga ganyan sa puno. Meron din doon. So sa lahat ng puno halos naglagay sila ng mga ganyan. Tapos tinignan ko size Tignan mo magsingkapal halos. Itong flat cord ko size 14, royal cord nila size 16. So ang importante diyan yung laman. Mas makapal ang laman nung sa akin na size 14. Mas makapal lang ang insulation pag royal cord.
Yun nga lang, mas mahal ang Royal cord. Pero ang importante kasi sa akin, sa flat cord, madaling i-maintain. Ito kasi kalaunan, pumipihit na yung loob, nagtutwist-twist na, hanggang sa makakapamo na parang pilipit na. Ito, pag nirorolyo ko siya, nakikita ko kung nakatwist na siya o hindi. Madali ko siyang ma-maintain. So, yun ay para sa akin lang din naman. Yung iba kasi sinasabi nila, ang standard na gamit dapat natin is Royal cord. Tama naman yun. Pero, yun nga, sabi ko, ito eh, para sa akin. Gamit ko naman ito. Sa ilang taon ko naman na mas convenient sa akin ito. Safe din naman. Kasi ito, pag nasugatan, exposed na kagad yung laman. Ito kasi dalawa ito eh. Pag nasugatan yan, yung loob niya na dalawang wire, may insulation pa rin siya. Okay, gaya nga nasabi ko, kung gusto mo to at walang problema ang pambili, then go. Mas mura ng kaunti ito. Pero kung tutuusin, mahal na rin ito eh. Magkano na rin ang isang rolyo nito? Maabot na rin ng 6,000 yata, kung di ako nagkakamali. 150 meters. Pumapatak siya ng mga 35 to 40 per meter. One roll is not sure kung 150 meters or 75. Basta nasa ganon. Ito sa akin, brand nito Boston. Medyo matigas. Pero matibay ito. Kahit nagugulungan, di pa naman nasusugatan. So usually, ang haba ng mga ganito ko, 20 meters at saka 10 meters. Okay? Yun lang. Dalawang size meron ako nito. Tapos sa boot, ito. Pakita ko na naman sa inyo itong aking pang boot ko to. Saktong sakto sa mesa ko. Ayan oh, parang sinukat to. Lalayo ako. Ano tong mesa ko, lifetime na foldable na 4 feet. Saktong sakto siya, parang sinukat. Tingnan nyo. Nabili ko lang sa tao ito. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ang dami, di ba? Oh. May ilaw pa yan dito. Pero malabo. May ilaw yan. Nabili ko lang to ng 500. May nakausli pa ditong paganto ito, tas may mga butas. So ang ginawa ko, ginrinder ko, tinanggal ko, kaya ganyan na siya. At saka ang kagandahan dito, mahigpit siya. Masikip, so hindi basta-basta nabubunot. Okay? So yan ang gamit namin ulit. Mackie DL 1608 RBR ang gamit ko ngayon dito. Sa mga nagtatanong, wala pa tayong supply. Hindi ko alam kung naligaw na yung supply natin dyan. Di na dumating. Ang tagal na masyado. Yung Mecman natin, expect natin darating yun na last week ng January. Okay? Numark DJ to go to. Ang dami rin nagtatanong nito nung nakaraan sa akin. Kahapon, dami nagtatanong nito. Ngayon pala ay January 5, 2025. Numark DJ to go to. Pero kung bibili kayo niya na medyo lakihan nyo na. Maganda yung tina-target ko ngayon ni upgrade yan ay yung Pioneer DDJ 400. Pero kung very basic mixing lang, okay na yan. Kaya lang gusto kong medyo i-upgrade na ng konti. Meron yan kay JB Music o kaya search nyo sa Lazada. Ano ang seller niyan sa Lazada na na-try ko na si Want JP. Japan-based store siya, kaya medyo mura. Okay? Mini Pearl DMX 512. Ito kahit anong brand naman, okay lang. Bright light. Yung 260 ko hindi ko na pinalabas. Ginawa ko na lang patungan. Mabigat yan, may laman, kaya ang ginawa ko, tinali ko yung aming tent. 2x2 meters na tent. Tali. Tapos yung sa kabila, alambre sa puno. Tatandaan nyo lagi yung safety, laging safety. Lalo na yung makakatama sa guest, yun ang lagi kong sinasabi. Ayaw na ayaw ko yung makakaperwisyo ng tao. Nakakahiya yung gano'n, yung natumbahan ka sa tao na tumama, ang hirap nung gano'n. Na-try ko na rin dati, yung ilaw namin ganyan, natumba. Nag-away yung mga lasing dyan, natumba. Buti na lang hindi sa ulo tumama kasi solid bakal yung Lumilights na yan. Pag tumama sa ulo mo yan, talagang
baka bukas ka pa magising. Kaya ipakabukan nyo yung paatas, ilayo nyo ng konti. Okay, ano pa ba? Yung mga sobrang gamit nandiyan lang sabot. Mami, ikakarga ko dun sa sasakyan. Ito kay Jason, hagdan sa akin yan. So waiting sila. Ayan, coffee bar, parang mobile bar yung isa. Itong isa coffee bar. Meron pang dito mamaya, parang dessert station. So yun, balikan ko kayo mamaya pagka medyo may tao na. Nandito ako sa dulo ng venue. Pinakikinggan ko yung isang subwoofer at yung dalawang audio center na D12. So kaya naman, kayang-kaya yung ganitong kalawak na space, lalo na pagka ganitong klaseng event lang, wedding, debut, birthday. Isang sub lang nung AD kaya na, at saka dalawang D12. Kung D15 okay din naman. Kaya mas prepare ko ang D12 kung meron ka ng subwoofer. So ramdam ko dito yung bass, pinahinaan ko lang konti para hindi ako maka-copyright. Pero pag dito ka sa actual venue pang wedding, pasok na yung isang sub ni AD. Mas malayo yung reach niya kumpara kay Beta 3 na ilang taong ko nang gamit. Yes! Hindi naman po magpapakabog ang susunod na tatawagin ko. So ladies and gentlemen, put your hands together as we welcome the Team Cruz! SD na. Tapos na. Nakaisa na naman kaming event. Ligpitan na pagkatapos neto. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa event na ito. Shot Rojo.